Lapit. Ma'am, unang-una, paano kayo nagkakilala ni Seaman Second Class Kevin Neil Roldan Nicolas? Nagkakilala po kami sa ano po, Tugigaraw. Pinakilala po siya nung katrabaho ko noon. Okay. At that time, member na po siya ng Coast Guard. Hindi, ano lang po, Kadete po. graduate niya. Okay. So, matagal na po kayo, I presume, kasi umabot na po siya ng Seaman Second Class. Ilang years po kayo naging unang mag-boyfriend-girlfriend muna ni... Magto 2 years po. 2 years kayong nagliligawan doon. At during that time, may mga signs na ba na siya ay hindi totally faithful sa inyo? Yes, kasi hindi naman first time niya ginawa sa akin yan actually. Pero yung ngayon is mas worse. Okay. Kasi dalawang mata ko ang nakakita. Okay. At kinasal na kayo? Yes, 3 years. Diba? At kasal na kayo ng 3 years. During those 3 years, meron bang signs na he wasn't faithful sa'yo? Yes, meron din. Okay. So, habitual po ang kanyang pambababae, no? At later on, I'll tell you why this is material, no? So, habitual ang kanyang pambababae at may pinakita nga sa aking dokumento kanina yung staff namin. I don't think it is with me right now. But may kasunduan kayo sa barangay. Ang sinasabi niya basically, hindi na siya makikipag-usap sa babae. Yes. Aanuin na nila yung communication nila nung girl. Na kasunduan namin yun sa Putol na babae. dapat. Yes, dapat. Pero, Ano po ang nakita ninyong hindi dapat? Ano po ang nakita niyo po sila nag-uusap ulit? yes, kasi pinatawad ko po siya eh. Binigyan ko pa po siya ng chance. Binigyan ko siya ng chance para yun ulit sa akin. Pero, inulit niya pa rin. Kasi, nung nangyari po yun, December po. Okay. Whole December. Na-stress na po ako dyan, na-disperse ako. Itong video na to, that was December. Yes. Ayan. Then nalaman ko po na sinebu pa niya yung babae. Nandun pa po ako sa Palawan that time. Meron rin kasi kaming kopya kanina ng booking, no? Yes, booking reference. Kita niyo Na yung magkasama booking talaga reference. sila na pumunta ng Cebu. Okay. At all this time, kayo ay nasa bahay lang? Nag-aalaga ng taking care of the Ngayon kids, po, working? kasi nandun po ako sa Palawan, nasa poder niya po ako, kinuha niya po ako roon. Okay. Nag-stay po ako doon. Okay. At kinuha niya po kayo sa Palawan habang Yes. siya ay nakadeploy sa saan po ang District Palawan, Puerto Okay. Princesa din. Magkasama po kami sa isang bahay. Pero still, Ganun yung hindi ko alam na may may third ganun na party. pong nangyayari. Which is ka-board mate din po namin yung babae that time. Okay. Sir Nicolas, magandang hapon po. May kinakasama daw kayong iba. May girlfriend daw kayo, sir. Ano po unang yung masasabi? Attorney, bali, kung ano po yung reklamo niya po sa akin sa Probus po, may ongoing na din naman po kami. Hintayin ko na lang po kung ano po yung magiging resulta ng pinail niya po sa akin na case. Okay, ma'am, nag-file daw kayo ng case. Saan po Yes. kayo nag-file and for what po? Sa Luzon po. Sa Luzon. At ano po ang inyong final, ma'am? Admin case. Admin sa kanya, case. yes. Nung nangyari po yan, humingi na po ako ng tulong. Nagpa-advise po ako sa Palawan, sa district, sa Provost office po nila. Pero hindi ko po naramdaman yung Action. ng sa Okay. Palawan. Doon po ako na-disappoint kasi si Sir Tagadtan, kung kilala po niya, sa mismo, officer po yun eh, sa district po. So, si Sir Tagadtad is his superior officer? Yes, sa Provost. Okay. Hindi ko po nagustuhan yung sinabi niya roon. Ano po ang sinabi ni Sir Tagadtad? Na if in case na kung ipapatanggal ko daw sa serbisyo ang asawa ko, willing daw ba ako na sustentohan ng magulang niya? If in case. Hindi naman ata kasama yun. Yes. Wala naman atang provision sa batas na may ganun. Doon po ako na-disappoint. Kaya po umalis rin po ako ng Palawan. Hindi ko na po tinuloy ang kaso doon. So umuwi po ako ng sa amin. So pumunta po kayo dito sa Manila para dito po sa main Sa office Luzon. na file. Sa Luzon. Actually, taga Cagayan Valley po ako. Okay. Doon ko po siya final. Okay. Then, final ko siya doon. Then, nagpa-advise po ako kung pwede po akong
follow up na lang dito sa Manila kasi gusto ko Opo. dito sa Manila magano para mas mapabilis po yung Opo. kaso sana. Sa ngayon, ang sinasabi mo is you have already filed an administrative case. Yes. Kanina, tinatanong kita kung habitual ba o paulit-ulit itong pambababae ni sir. Mhm. Kasi the Supreme Court has ruled na yung habitual na pambababae na nakaapekto na po sa inyong psychological well-being may be considered a violation of the Violence Against Women and Children Law, RA 9262, for psychological abuse. Yes. Ngayon, ma'am, of course, asawa niyo siya, but still, di ba, mahirap to. Are you interested in filing the criminal Yes. case? Okay, so willing kayong ipakulong ang inyong asawa. Mhm. Okay. Binigyan ko na po kasi siya ng chance. So, hanggang nung umalis kasi siya, umalis ako doon. Bumalik po kami actually ng Palawan ng January. Okay. Kasi binigyan ko po kasi siya ng chance eh. Sana hindi na lang po sila pumunta ng bahay para makipag-settle sa akin. They attempted to settle. Yes. Okay. Ano siya, December, New Year's break siya. Mm-mm. Then, inano niya ako pumunta sila ng bahay ng January 6 para makipag-settle po. Okay. Which is, may kasulatan pa nga po kami. Yung sa barangay po yan. No. Iba sa pa po? attorney, yes. Ah, okay. May kasulatan po kami May yan. settlement na po kayo. Yes. Ano po yung nasa Notarized settlement? din po yun. Na once na uulitin niya, matatanggal talaga siya sa serbisyo. And he promised Yes. doon sa settlement Na hindi niya yun. na uulitin. Na once na uulitin niya. We can present that during the Yes. administrative case. Di ba? Mhm. Okay naman yun. At matanong ko lang po, ma'am, we've been talking about Seaman Second Class Nicolas, but we haven't talked about kung sino ba yung partner niya. Mhm. Sino ba po ito, ma'am? Is it one consistent woman na yun at yun ang binabalikan niya? Ka-boardmate namin, nung una hindi ko alam yung babae. Pero nung na-trace ko, na pumunta sila ng Cebu, doon ko po nalaman yung babae. Naka-boardmate lang din po pala namin. Kami po kasi is nasa first floor, yung babae is nasa second floor. Ano po yung name, ma'am? Princess Anne Arguilas Heredero. Lisensyado Detalye pa naman. nga yan, attorney, yung babae. Kakalisensya niya lang. As ano po? As accountant. License account. Yes. Sir Tanseco, magandang hapon. Ano po ang possible penalties kapag ang ating serviceman with the Coast Guard basically committed violence against women and children through psychological abuse? Ano po ang penalty naman ito sa administrative side of things? Attorney Garrett, ang Coast Guard po, unang-una, iba po ang aming pinapatupad na Yes. Code of Discipline Yes. para sa Philippine Coast Guard. Iba po sa ibang government employee. Dahil kami po ay arm and uniform, napakahigpit po. Mhm. Ang violation po ng isang batas in general, and dito in particular, yung ating pong BAUC, Mhm. Violence Against Children and Women po. Alam niyo po, ang women and children, ang parusa po dyan, that's a grave offense. Okay. Maari pong, dismissal from the service po ang maaring ipataw na parusa sa ating mga personnel na involved. At Okay. kahiya-hiya talaga kung ang isang personnel po natin ang gumagawa ng hindi lang illegal, kundi immoral act po. Yan Okay. pong pagkakaroon ng relationship habang na isa-isang lehitimong kasal po na relasyon. Para yun po yung sagot po doon, I attorney. see. Okay. Thank you so much for that information, Admiral. So, tama naman pala na nag-file ng administrative case si Ma'am Chubby Nicolas dyan sa Coast Guard. At siguro, Admiral, knowing that she already filed that case, kami po ay tututok na lang kung ano po ang development dito sa kaso na to. Una po muna, ipatid ko yung hingi ng pasensya kay Ma'am Nicolas. Mhm. Yung pong narinig niya doon sa ating IAU personnel. Personnel Yes, ko pa yes. naman yun sa Yes. Provost Marshal. Hindi po dapat ganun ang sagot. Kasi siya na nga po ang biktima. Ito pong nasa kasama po natin ngayon, siya po ang biktima. Hindi po dapat ganun ang pakikitungo, lalo na kung kababaihan. But rest assured po, yung kanya pong sinampang kaso, nakarating po sa amin noong April 3 at siya po ay papunta na sa disciplinary board. Okay. Yan na po yung, kumbaga, parang yan ang korte namin. Mhm. At pag lumabas po yung desisyon yan, yan po ay papaalam namin sa kanya at pakaasa po siya na magkaroon po ng hustisya yung sinapit niya po. Yes Okay. po, sir. And to be clear lang po, Admiral, hindi naman natin kailangan dito ng proof beyond reasonable doubt as this is administrative in nature, no? So, sapat na ang lower requisite natin for evidence dito. Tama po, kasi ito po ay administrative case lamang Yes. po, sir. Kaya Okay. po yung mga evidensyang pinisent niya po, at kung meron pa
Yes. Kasi yun ang huli kong nakita dahil nga una nagkaroon sila ng kasunduan. And later on po may additional evidence po na ipapakita na nakuha po yata at isinabit yung ating pong nagrereklamong kasama ngayon dyan sa inyong stasyon po. So Yes. we will take that into consideration po. Okay. Yes, sir. Admiral, we will submit the evidence that we have as tulong na lang as an addendum to the case na final po ni Ma'am Chubby Nicolas. We will submit it to your office po para po it will be included sa pag-decide ng ating disciplinary board. Yes po, sir. Salamat po sa tiwala at kung po pwede po pakibigay yung aking number para po ma-assist po natin siya dito sa Coast Guard Base Parola o kung hindi naman po sa headquarters po ng Coast Guard po. Meron din po kami sa Coast Guard Base Taguig kung saan po siya malapit para po ma-assist po natin at mabigyan talaga po ng tulong at justisya po eventually. Maraming Okay. salamat, sir. Will do, Admiral Tanseco. Sana Narinig niyo naman po, ma'am, na ang karapat-dapat na penalty is removal from service o pagkatanggal. Yun lang po ang gusto ko rin mangyari. Wala naman akong pakialam sa sinasabi nilang makukuha ko na benefits niya. Wala akong pakialam doon. Hayaan nyo na po kasi sakit sa ulo, mas malaki po, ma'am. Yes. Yung sa criminal case ang pag-usapan natin, ma'am. Are you interested in filing for violence against women and children? Yes. Against... Okay. Sige. Bilis ng yes. Gusto ko yan. No? Sige, we will help you. So, Thank you so much, attorney. meron ba po kayong previous psychological episodes, breakdown, iyak, sleepless nights? Yes. Ganyan po. Kasi until ngayon, hindi ako mapakali, hindi rin ako mapalagay hanggang ngayon. Kasi nga, hindi ako maka-move hindi ko pa natatapos ng problemang to. Hanggat walang napapataw sa kanya. Yun lang naman yung gusto kong mangyari. Okay. Siguro makakahinga ako ng maluwag pag meron na. Okay, ma'am. No? Kasi until now, hindi ako nakakatulog, nakakakain. Kung alam lang nila, for under medication din ako ngayon. Hindi Ay, alam I ng see. mga kapatid ko. I see, ma'am. Which is, nasabi ko na, alam na nila. Pero yun nga, the fact that you're under medication, that will be our strongest evidence po sa case. Mhm. No? So, again, ma'am, please, wag mong iisipin na kasalanan mo to. Diba? Yes. Hindi kasalanan magpatawad. Diba? Ang kasalanan is yung pagsisira nun. Whatever you do after kang pinatawad, that's on you. That's not on the person na pinatawad ka. So, tutulungan ka namin, ma'am. I hope eventually ma-settle niyo itong dispute in a way na favorable sa inyo. Yes. And there will be times, advice na lang kita, mama, before we go, there will be times na kakausapin ka ni Seaman Second Class Kevin Nicolas para of course, mag-ibang inyong opinion tungkol sa pag-file ng kasong kriminal at administratibo laban sa kanya. I want you to think really hard before you decide po Yes. on this matter. Pero anything other than that po, feel free to contact our program kung may kailangan po kayong tulong sa proseso. We'll be more than happy to help. In fact, kami po ang tutulong sasama sa inyo para mag-start ng filing po. Okay, attorney. Thank you. Thank you rin po, ma'am.